Ang bawat isa po ay kinayaan na tayo po tumayo at tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng pagtuturo, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Bago po tayo tuloy ang magbasa ng salita ng Panginoon Diyos, tayo po muna yung mawag ang nagsasabi kay Uti-Uti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, yes, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. So muli pa mga kapatid, bago po tayo tuluyang magsiupo, nais kong bumasa muna po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. At ang sabi dito mga kapatid, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nanasang katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So tayo po ay magsiyumo at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, once again, sa gabing ito, ang dalangin ang inyong pangunguna sa pag-aaral at pagtuturo ng inyong mga salita. Naway ang inyong banal na Espiritu Santo ang siyang manguna at pumatubay sa pagtuturo ng mga bagay na ito. Aking dalangin personally, O God, na itago niyo lamang po ako sa likod ng inyong presensya. Naway ang inyong karunungan ang siyang magturo
at mangaral, O God, sa likod ng pulpitong ito at hindi ako makita kundi kayo. At ang inyong mga anak na naririto, O Panginoon, maging ang inyong mga anak na makakapanood sa live, O God, ng gawain ito through online, Lord, naway ang inyong banal na Espiritu Santo ang siyang manguna sa bawat isa. At ito'y mahitimo sa sisidlan ng aming mga puso, ang mga pag-aaral ng inyong mga salita, sapagkat ang inyong salita, O God, ay buhay. At ang sabi niyo nga, Panginoon, ang tao ay hindi lamang po namubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumutawi sa inyong bibig. Muli, O God, ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen. Samahin na po magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. So muli po, aking binabati ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Isang magandang gabi po sa bawat isa, mga kapatid. Ngayon, sa di pagtatagal, nais ko na pong nais ko na pong tayo po ay dumaretso na sa pagtuturo at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Now, ang teksto o subject natin for tonight, it's all about inspire people because you've been inspired by God. Sa Tagalog, magbigay ng inspirasyon sa mga tao dahil binigyan ka ng inspirasyon ng Diyos. Now, kung nanamnamin ninyo yung title, mga kapatid, ay talagang napakaganda, mga kapatid. Kung ulitin ko, mga kapatid, magbigay ng inspirasyon sa mga tao dahil binigyan ka ng inspirasyon ng Diyos, mga kapatid. Now, let us know first the meaning of inspired. Now, what is the definition of inspired? Sa Tagalog, ng inspired ay inspirasyon. Tama mga kapatid? Pwede ako nagkakamali. Inspirasyon. Tama ba? No. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ng inspirasyon o inspiration, mga kapatid, outstanding or brilliant in a way or to a degree suggestive of divine inspiration. O sa Tagalog, mga kapatid, ang inspirasyon daw po ay isang bagay na namumukod tangi o napakatalino sa isang paraan at nagpapahiwatig na nakakapagbigay ng inspirasyon upang gawin. Isa pa, karagdagan. Inspiration, it takes one person or things to inspire you to do something. Sa Tagalog, ang inspirasyon daw ay kakailanganin ng isang tao o bagay para ma-inspire ka na gumawa ng isang bagay. No? Nauunawaan natin, mga kapatid, what is inspiration, mga kapatid? Now, magbibigay tayo ng halimbawa para mas maintindihan natin. Example, mga kapatid. She gave an inspired performance or he was an inspired choice for the role, mga kapatid. No, ang pagkakaroon ng inspirasyon, mga kapatid, ay isang bagay na nakukuha mo o nakukuha mo. Like for example, ang inspirasyon ay maaring kung ito ay yung mapakinggan o makita, mga kapatid, ay maaaring pwedeng gawin mo. Lalo na kung ito po ay kaaya-aya sa iyo. Tama, mga kapatid? No. At ang sabi pa dito, mga kapatid,
magbigay pa ng mga halimbawa, mga bagay na nakapagbigay sa'yo ng daan para ma-inspire ka. Halimbawa, no, yung mga nag-aaral na gusto makapagtapos, mga kapatid, no, nai-inspire sila kasi nakikita nila, mga kapatid, na may mga taong nakakapagtapos ng pag-aaral despite dun sa mga tinatawag na paghihirap, mga kapatid, at yung halimbawa ay sa hirap ng buhay, kung saan mo kukunin yung araw-araw na babaunin mo sa pag-aaral, mga kapatid, yung pera na gagamitin mo para maipambili mo, tama ba? Nang kung ano man pangangailangan mo sa eskwelahan mo. Ngunit sa kabila ng yun, mga kapatid, sa kabila ng mga paghihirap, no, ikaw ay nakapagtapos. Nakita mo yun halimbawa sa magulang mo, nakita mo yun halimbawa saan? Sa kapatid mo, nakita mo yun halimbawa sa kapitbahay mo, na sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng kakulangan, mga kapatid, hindi yun ang naging hadlang para sila ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ikaw na hindi pa nakapagtapos, mga kapatid, ng pag-aaral, isa iyon sa nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon. Tama ba? Para Para mag-aral at magtapos. Tama, mga kapatid? Then, ano pa? Sabi nga dito, may mga nakikita kang mga tao na nagtatagumpay sa kanilang mga pangarap. No? Pangarap na makapunta ng ibang bansa, pangarap na yumaman, pangarap na makapagtrabaho sa barko, makapagtrabaho sa ibang bansa, pangarap na magkaroon ng bayat lupa, pangarap na magkaroon ng sasakyan, mga kapatid. At nakita mo yun sa ibang tao, no, na sa kabila ng mga anumang mga trials, o sa kabilang ng mga paghihirap, mga kapatid, no, ito po ay kanilang nakamit. Tama ba? Ito ay kanilang nakuha at nagbigay yun sa iyo ng inspirasyon. No, na ikaw, na walang kakayahan, halimbawa, walang natapos, mga kapatid, ngunit sinisikap mo, na maabot yung mga pangarap mo, anumang mga bagay. Kasi nakita mo sa iba eh. Tama, mga kapatid? Laging inspirasyon yon, sa iyo, para itulak ang sarili mo, para gawin din, kung ano yung mga pangarap mo sa buhay. So, naunawanan natin, mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng inspiration, mga kapatid, o inspired. Now, balikan natin yung title. Magbigay ng inspirasyon sa mga tao dahil binigyan ka ng inspirasyon ng Diyos. Kung ang mga bagay-bagay dito sa lupa, mga kapatid, ay nakapagbigay sa atin ng inspirasyon para makuha ano man yun, mga kapatid. Alam nyo ba, may mga bagay mayroon sa ating Panginoong Diyos, na ibinibigay o ipinapakita para ma-inspire tayo, at para makapagbigay din ng inspirasyon sa ibang tao. Ano-ano kaya yung mga kapatid? Ano-ano ito? At sa mga bagay na ito, ang tanong ko, mga kapatid, sa bawat isa, tayo po ba ay inspired by God? Now, why are you inspired? Ano ang mga bagay mula sa Diyos? Bakit ka na-inspired? Nakapagbigay ka rin ba ng inspirasyon sa ibang tao? Now, alam niyo ba, mga kapatid, sasagutin natin yung isa-isa. But before that, mga kapatid, alam niyo ba, the Word of God is a book of inspiration to inspire you and me to God and to give us inspiration to do something for good. Alam niyo ba, mga kapatid, ang salita daw ng ating Panginoong Diyos is a book of inspiration para ma-inspire ako at ma-inspire ka sa ating Panginoong Diyos, at para makapag-inspire at para sabi and to give us inspiration to do something for good.
Katulad ng binasa natin kanina, mga kapatid. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, mga kapatid. Sabi dito, all scripture, ang lahat ng mga kasulatan. Ibig sabihin, mga kapatid, from the book of Genesis at hanggang sa pinakakaduluduluhan ng aklat na ito, which is the book of Revelation, mga kapatid, ang sabi dito, na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman daw. Saan? Sa pagtuturo. Sa salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, o mula sa mga salita ng ating Panginoong Diyos, marami tayong matututunan. Tama, mga kapatid? Kaya nga, ang sabi, ang Bible is a love letter. Alam niyo ba yon? Sa bawat isa, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, ay nakakapagbigay ng inspirasyon sa isang tao para gawin, mga kapatid, ang isang bagay mula sa ating Panginoong Diyos. Una, sabi nga doon, sa pagtuturo. Maraming itinuturo ang Bible, mga kapatid. Marami tayong mga bagay na hindi natin nalalaman. Tama ba? At nung tayo po ay nakapagbasa o nakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, marami tayong nalaman o naunawaan na noon hindi natin naunawaan. Tama ba? O hindi natin nalalaman. At bukod dito, sabi pa dito, mga kapatid, at nagbibigay daw ito ng pagsansala. Ano yung pagsansala, mga kapatid? Halimbawa, sino dito yung nakakita na nagbibistay ng buhangin? Diba, pag nagbibistay ng buhangin, kinukuha lang yung pinakapinong buhangin. At yung mga malalaking bato, mga kapatid, na hindi na kailangan, di ba, itinatapon. Tama ba, mga kapatid? No. Kinukuha lamang po yung kailangan. Tama ba? At yung hindi kailangan, itinatapon. Tama ba, mga kapatid? Kaya, nung tayo po, nung nagpasimula po tayong sumampalataya, mga kapatid, dahil sa pakikinig, kasi sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God, sinampalatayanan natin, mga kapatid, ang salitang yon. At nung tayo po ay nakakapakinig at nakakapagbasa, kaya napaka-importante, na tayo po ay maging palabasa ng Biblia. Napaka-importante, mga kapatid, na tayo po ay laging nakikinig ng Word of God. Kasi maraming mga bagay, na hindi natin nalalaman. Na sa pagbabasa at pakikinig natin ng salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, mayroon tayong natututunan o nalalaman, mga kapatid. At yung mga hindi karapat-dapat, mga kapatid, ay unti-unti nating itinatapon. Kuha nyo? Marami tayong mga natututunan dito sa mundo, sa totoo lang, na hindi nais ng Diyos gawin natin. Tama ba? Na hindi nais ng Diyos na sundan natin. Kaya nga sabi ng Bible, sinasala yon para ialis sa atin. At ang sabi pa dito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng ng pagsaway, mga kapatid, o correction. Hindi maganda sa pakiramdam ang itinatama. Tama, mga kapatid? Hindi maganda. Hindi maganda sa pakiramdam. Pero, mga kapatid, ang pagtutuwid ay nagbibigay ng magandang buhay, mga kapatid. At ang sabi ba dito, mga kapatid, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya nga, ang sabi pa, upang ang tao ng Diyos, ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya kung titingnan niyo, mga kapatid, nakaka-inspire, yung mga magulang na makikita mo ang kanilang mga anak ay pinapalaki ng nasa tama. Tama, mga kapatid?
Tama po ba? At bilang tayo, halimbawa, kung ikaw wala ka pang pamilya, mga kapatid, nakikita mo kung paano magpalaki, tama ba, ng maayos ang mga magulang. At ikaw, kung dumating man yung panahon at oras, mga kapatid, na ikaw ay magpamilya na rin, mga kapatid, pupulutin mo yung aral na natutunan mo mula sa mga napakinggan mo o narinig mo, tama mga kapatid, at ia-apply mo ngayon. No, di ba? Nagbigay ng mabuting inspirasyon, no, na kapag ikaw na ang nasa actual mismo, na noon mga kapatid, nakikita mo lang, napapakinggan mo lang mga kapatid, no, at ngayon, nai-apply mo na, no, na pagdating ng panahon, magiging ganito ako. Pagdating ng panahon, magiging ganyan ako. Hopefully sa mga mabubuting bagay at hindi sa masasama, mga kapatid. O baka mamaya, gawin natin inspirasyon yung mga taong masama. Huwag naman sana, mga kapatid. Ang gawin nating inspirasyon sa buhay natin ay yung mga bagay na makakabuti sa atin, mga kapatid. Katulad ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang kanyang salita, mga kapatid, sabi nga nito, all the scripture is given by inspiration of God, mga kapatid. No. Now, sabi dito, ngayon, kapag ang isang tao ay nabigyang inspirasyon, no, at binabasa nila ang kinasihang salita, ang dalawang inspirasyong magkasama ay nagbibigay ng resulta, mga kapatid. Pansinin nyo, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, noon, hindi mo alam kung paano nagpasimula, kung saan nagmula ang tao. Mga kapatid, dati ang alam mo, ayon sa pag-aaral nga ng siyensya, Charles Darwin, ang tao ay mula sa unggoy. Tama ba, mga kapatid? Sabi nila, galing daw sa unggoy. No. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naman napapatunayan na ang tao ay galing saan? Sa unggoy, mga kapatid. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po napapatunayan. Now, nung ikaw ay nagbasa, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoong Diyos, itinuro ng Biblia, mga kapatid, kung paano nagpasimula ang tao. Saan po ba? Nagpasimula ang tao nang simulang lalangin ng ating Panginoong Diyos. Sino? Si Adan. Tama, mga kapatid? Si Adan. Si Adan ang kauna-unahang tao na nilikha ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa, mga kapatid. Perfect ang katawang yon, mga kapatid. At yung pangalawang nilikha ng ating Panginoong Diyos, walang iba. Sino, mga kapatid? Sino yung pangalawang nilikha ng ating Panginoong Diyos? Si Eva. No. Si Eva ay kinuha sa tadyang ni Adan. No. At saan sila inilagay ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Sa Garden of Eden. No. So, namangha ka ngayon. Nakala mo noon, mga kapatid, na ang tao ay mula sa unggoy. Kasi yun ang itinuro ng tao sa lupa, mga kapatid. Ngayon, ang sabi ng Bible, don't lean on your own understanding, but leaning unto God. All thy ways acknowledge Him, mga kapatid. Huwag daw tayo mana sa sarili nating karunungan. No. Kundi tayo po ay, sabi doon, don't lean on your understanding, but leaning unto God, mga kapatid. Ang karunungan ng tao, mga kapatid, ay magdadala sa'yo saan? Saan? Sa kapahamakan. No. Magdadala sa'yo saan? Sa maling impormasyon. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay hindi sinungaling. Ang Diyos ay tapat, mga kapatid, sa kanyang mga salita. At totoo, mga kapatid. Kaya nga, kung titignan nyo, at nung ikaw ay naturuan, mga kapatid, nakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, na-inspire ka, yun pala. No. Yung pala ang katotohanan, na ang tao ay hindi pala mula sa unggoy. Ang tao pala ay mula
sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Nang kanyang nilikha si Adan at si Eva. Na-inspire ka, mga kapatid. At nung na-inspire ka, mga kapatid, itinuro mo rin naman sa iba, sa mga hindi nakakaalam. Kaya nga doon sa title ng subject natin for today, or for tonight, sabi nga doon, inspire people because you've been inspired by God. Magbigay ka ng inspirasyon sa mga tao dahil binigyan ka ng inspirasyon ng ating Panginoong Diyos. Ano mga kapatid? No. Ngayon, nung itinuro sa iyo ito, napakinggan mo, nabasa mo mga kapatid, no, nagkaroon ka ng inspirasyon na ituro din naman ito sa ibang tao. Ituro sa iyong asawa, ituro saan? Sa iyong mga kaibigan, ituro sa iyong mga kapitbahay, at kung sino pa mga kapatid, na ang tao ay hindi talaga galing sa unggoy. Galing sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. No. Kaya nga sabi dito, at nagbibigay ito ng magandang resulta, mga kapatid. Sabi pa dito, mga kapatid, hindi mo magagawa kahit gaano ka pa mag-aral ng salita, hindi ito makakabuti sa hanggat hindi mo mabibigay inspirasyon ang sarili, iyong sarili. Ito ay nangangailangan na inspirasyon. Sa ang salita ay inspirasyon na, mga kapatid. Kaya ang kailangan natin ngayon ay isang inspirasyon sa atin. Ang Diyos ay nagbibigay ng isang bagong inspirasyon at hininga sa ibabaw natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang sarili upang ito ay magbigay inspirasyon sa atin na buhayin tayo at gisingin tayo sa kanyang salita. At pagkatapos ang salita ay dinadala sa espiritu ng inspirasyong ito. Pagkatapos ay makikita mo ang mga himala na nangyayari at ang mga bagay ay nagaganap dahil ang dalawa ay magkakasama lang. Yun yung mga kapatid, yung sinasabi dito, no? Na in other words, mga kapatid, ang Diyos ay, sabi dito, ang kailangan natin ngayon ay isang inspirasyon, mga kapatid, to inspire us. No. Kahit anong basa mo, mga kapatid, ng Biblia, kung wala kang inspirasyon, mga kapatid, kung bakit mo binabasa to, hindi mo rin maiintindihan. Halimbawa, no, mga kapatid, may gusto kang gawin sa buhay mo, mga kapatid. Pero, ginagawa mo lang yun for something. No. Pero, check mo yung motibo, mga kapatid. Useless yung gagawin mo, mga kapatid. Pero kung gumagawa ka ng isang bagay, kasi inspired ka, at alam mo makakabuti sa'yo, mga kapatid, ito ay magkakaroon sa'yo ng mabuting bunga. No? Kaya yung pagpapatuloy natin ngayon, sa totoo lang, sabi nga ng Bible, huwag pabayaan ang pagkakatipon, mga kapatid. No? Halimbawa, merong isa sa atin dito na kahit anong mangyari, nagpapatuloy. Na-inspire ka, nahahatak ka. No? Dahil kung siya ay nagpapatuloy, mga kapatid, for no matter what, ano man ang problema, ano man mga trials and testing sa buhay, mga kapatid, nakakapagpatuloy siya, ikaw, makakapagpatuloy din sapagkat, mga kapatid, no, nakikita mo yon at na-inspire ka. No. Kaya nga, sabi ng Bible, mga kapatid, be a light of the world. Maging ilaw tayo ng sanlibutan, mga kapatid. Ang ilaw which is the Word of God. No. Jesus Christ na nasa sa atin, mga kapatid. Maging ilaw tayo ng bawat isa. Maging ilaw tayo, mga kapatid, ng pamilya natin at kung nasan man tayo, mga kapatid. Para mag-iwan ito ng mabuting inspirasyon sa kanila. Na ikaw na dating makasalanan, na dating walang alam, na dating gumagawa ng kung ano-ano, mga kapatid, na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. At nung minsang nakita mo ang isang tao na dating katulad mong makasalanan, na gumagawa ng mga makasanlibutang gawa, na hindi nakakapagbigay ng magandang
buhay, hindi lang sa mata ng magandang bagay, hindi lang sa mata ng Diyos, maging sa mata ng tao, ay binago ng Diyos. Nagkaroon ng pagbabago, inayos ang buhay, at nagpapatuloy sa paglilingkod. Patunay mga kapatid na may Diyos na buhay, na nagbibigay ng isang miracles sa buhay ng isang tao. At ikaw, mga kapatid, ay na-inspire sa bagay na yon at sumampalataya at sumunod din sa taong may Diyos sa buhay, mga kapatid. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid, ng ating pinag-aaralan ngayon. Na hindi tayo naririto, mga kapatid. Kumbaga, tayo ay naririto hindi lamang po makinig o magbasa o mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos, to inspire also others people. Para lakaran din naman yung ating nilalakaran patungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Na hindi tayo naririto, mga kapatid, para sa ating pansariling kapakanan lamang po. To inspire also sa mga kapatiran na wala dito, na hindi natin nakakasama every Wednesday prayer meeting. Yang mga upuan ninyong yan, mga kapatid, yan ay patunay, na ang mga upuang inyong inuupuan, mga kapatid, ay patunay na, kumbaga, kung yan ay walang patid ang absent sa pagsamba, kumbaga sa eskwelahan, di ba, pansin niyo yung mga upuan, may mga marka na kung minsan dahil sa sobrang nagagamit ng upuan, mga kapatid, nagkakaroon ng marka. Tama ba? Now, yung mga upuang inuupuan ninyo, dahil walang uma-absent sa mga upuan ay nagiging marka. At kapag yan nakita ng ibang mga kapatiran, ay itong mga kapatid na to, nagbibigay ng inspirasyon din yan sa iba para magpatuloy, mga kapatid. Hindi rin kasi maganda, mga kapatid, na habang yung isa ay nagpapatuloy, ikaw ay nagpapabaya sa paglilingkod. Tapos nag-expect tayo na pare-parehas tayong mararapture. Pare-parehas tayong makakapasok sa langit. Tama ba? Parang unfair. Sa nagpapatuloy, walang absent. Tapos mabalitaan mo, parehas na nakapasa, parehas na nakagraduate. Parang may mali. Tama, mga kapatid? Pero hindi sa nagbibigay na agad tayo ng hatol sa kanumang kadahilanan. May mga iba't ibang kadahilanan kung bakit. Pero we are here para magbigay ng encouragement, inspiration sa mga kapatid. Tama ba? Sa mga kapatid, para magbigay ng kalakasan. To inspire them na magpatuloy sa paglilingkod. Hindi lang araw ng linggo, maging ng Miyerkules. Miyerkules is a prayer meeting, mga kapatid. Mas malakas ang panalangin ng sama-sama. Sabi ng Biblia yan, mga kapatid. Kaya nga, ako'y natutuwa at nagagalang, mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy. Na kahit tayo ilan lamang po, ang Diyos ay inilagay kayo dyan to inspire our brothers and sisters, mga kapatid, na sila ay makapagpatuloy sa paglilingkod. At also, para to inspire others also, mga kapatid, na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Nasabi ba dito, mga kapatid? Every word of God written is inspiration, and it hooks the whole Bible together in every word in the Bible. It's the most wonderful book that was ever written.
There's never a piece of literature ever written like the Bible. It's the only book in existence tells you where you come from. No. Ito kung it's the only book in existence tells you where you come from. Alam nyo ba, ang Biblia lamang po, no, ang bukod tanging aklat na nagsasabi, mga kapatid, kung saan tayo nanggaling. At kung sino tayo, at kung saan tayo tutungo. Alam nyo ba, mga kapatid? No, tama. Ito lamang po yung bukod tanging aklat na makakapagsabi o nagtuturo kung ang tao saan galing at kung sino siya at kung saan tutungo ang bawat isa. Wala na, mga kapatid. We've got libraries and streets, sabi dito, full, and book rooms full, but never one of them. Marami tayong makikita mga aklat sa mga libraries at sa anumang mga eskwelahan, but never one of them, none one of them, none of their great philosophers that's raised and fallen, they have never been able to tell us what this Bible has told us. No. Walang tulad ng aklat na to, mga kapatid, na makakapagsabi ng mga bagay-bagay mula sa pagiging isang tao. And all true science moves right back to the Bible for its evidence, mga kapatid. Kaya nga, napakabutit, napakaina, mga kapatid, na hindi lamang po sa oras o araw ng linggo o Wednesday, no, tayo po ay nakikinig o nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Give time. Magbigay kayo ng oras. Kahit sa isang araw, 1, 2 oras na makapagbasa tayo, mga kapatid, ng Biblia. No. Sapagkat, mga kapatid, sabi ng Bible, no, sa Old Testament, mga kapatid, my people are perished for lack of understanding. No. Iba ang may alam. Tama, mga kapatid? At kung may alam ka sa mga bagay-bagay, hindi ka mapapahamak. Tama ba? No. At kung ano ang mga malalaman mo, at kung ano ang mga ituturo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon, mga kapatid. Na kung ang Diyos, mga kapatid, before the foundation of the world, sabi nga ng Bible, I choose you. Hindi niyo ako pinili. Bagkus pinili ko kayo, mga kapatid. Before the foundation of the world, mga kapatid, the Lamb will be slain. Pinili tayo ng ating Panginoong Diyos before the foundation of the world. At by His foreknowledge, mga kapatid, nakita mismo ng ating Panginoong Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Alam niyo ba, mga kapatid? As being eternal, no, eternal one, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, na siyang Diyos na nalalaman ang pasimula at wakas, na siyang Diyos na walang bagay na hindi lingid sa Kanya, no, sapagkat siya ay infinite one. Infinite means walang katapusan, walang pasimula. Yan ang kalikasan ng ating Panginoong Diyos. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Sabi ni Kristo, mga kapatid, no, as a author, mga kapatid, walang bagay na hindi lingid sa Kanya. Alam niya ang pasimula, alam niya ang wakas. Alam niya kung anong mangyayari sa pasimula at alam niya ang mangyayari sa kawakasan. Kaya nga, nihibla nga doon ng buhok natin ay alam na ating Panginoong Diyos ang bilang. Yan niya, mga kapatid. Bago ka pa isilang, mga kapatid, kilala ka na niya. Katulad dun sa sulat ni David, no, na nakikilala ng ating Panginoong Diyos ang lakad ni David, mga kapatid. No. Hindi pa nga daw po, sabi nga doon, hindi pa nga daw po iniisip, pero
nalalaman na ng ating Panginoong Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap ng buhay ng isang tao. Ano? No? Kaya nga, gawin na lang yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga yung mga pagpapatotoo natin dito, napaka-importante nun. Yung testimony natin dito, napaka-importante nun. Nakakapagbigay kasi yun ng encouragement sa bawat isa. No? To inspire us, mga kapatid. Kaya nga doon sa title, binigyan ka ng inspirasyon ng ating Panginoong Diyos, which is the Word of God. Which is His works, yung mga mabubuting gawa ng ating Panginoong Diyos. Pinakita niya sa iyo. Pinaalam niya sa iyo, mga kapatid. At nung na-inspire ka, mga kapatid, gamitin mo naman yon to inspire also other people, mga kapatid. Huwag kang makontento na after mong ma-inspire mula sa mga napakinggan mo at nabasa mo salita ng ating Panginoong Diyos sa mga mabubuting gawa niya, huwag mong sarilinin. Magbigay ka ng inspirasyon din sa ibang tao, mga kapatid. Hindi para, hindi para ikaw ang sundin nila. Hindi po. Para sundin yung nagturo sa'yo. Tama, mga kapatid? Para mag-glorify sa pamagitan mo ang ating Panginoong Diyos. Katulad ni Pablo. Sabi ni Pablo, they glorified God in me. No. Niluwalhati nila ang Diyos sa pamamagitan ko. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, let your light so shine before men, that they may see your good works, then they may glorify God that is in heaven. No? Ipakita mo ang mga mabubuting gawa mo sa lahat, mga kapatid. Para mag-glorify ang ating Panginoong Diyos na nasa kaharian o na nasa langit, mga kapatid. Napaka-importante nun. Para mag-ilaw tayo sa sanlibutan. Yung kapatid na to, nakakapagpatuloy. Ay, yung kapatid na nagbago yung buhay. Paano kaya? Ako, yearly ako kakaroon ng tawag dito, New Year resolution, pero ganito pa rin ang buhay ko, paulit-ulit. Diba, sabihin ko, sa taon na to, hindi na ako maninigarilyo. Sa taon na to, hindi na ako magiinom. No. Pero, mga ilang linggo lang, ilang buwan lang, bumabalik na naman. No. Pero, minsan nakita mo, yung isang kaibigan mo, mga kapatid, na noong kasama mo rin umiinom, kasama mo naninigarilyo, biglang nagbago. No. At sa tagal ng pagsasama ninyo, hindi mo na nakita naninigarilyo at uminom. Pero ikaw, New Year resolution, yearly na lang, na sinasabi mo sa sarili mo na magbabago ka, pero paulit-ulit, ganun pa rin. Ano kaya meron sa taong yon? Magsisimula ka ngayong magmasid. Magsisimula ka ngayong magtanong. O kapatid, paano mo nagawa ang magbago? No, sa sarili nating kakayahan at kaparaanan, wala tayong magagawa. Sa totoo lang, mga kapatid, di natin kaya. Pero kaya yan ng ating Panginoong Diyos. Sampalatayanan mo siya. Siya ang kikilos sa iyo to overcome those weaknesses sa buhay mo. To overcome those trials sa buhay mo, mga kapatid. Makakaya niya. At kapag yun ay napagtagumpayan niya sa buhay mo, mga kapatid. No. Yun ang magbibigay ilaw o inspirasyon naman sa iba na maaaring lakaran din ng ibang tao. Huwag niya, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Sabi ng Bible, mga kapatid, huwag tayong maging katitisuran ng ibang tao. No. Na maaaring sa kilos natin, pananalita, the way mag-isip, mag-ingat tayo, mga kapatid, na baka tayo ay mag-iwan ng katitisuran sa ibang tao. No. Inspirasyon na ba tayo para gumawa ng mabuti? Hindi para gumawa ng hindi maganda. Kuha niyo yung topic ngayong gabi, mga kapatid.
So, habang binabasa ko ito mga kapatid at ilang ulit at ilang araw kong pinag-aaralan mga kapatid, ay binigay ng ating Panginoong Diyos ang mga pag-aaral na ito para sa mga oras na ito ay mag-grow tayo as a Christian. Na noon may mga panahong tayo ay bini-baby, inaalagaan mga kapatid. Ngayon, this is the right time na nasa old enough na tayo mga kapatid para mag-mature na sa anuman yung mga weaknesses natin ay mapagtagumpayan na natin mga kapatid. No? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagkulang sa atin para magbigay sa atin ng inspirasyon para tayo ay mag-grow as a person, as a Christian mga kapatid, and also to inspire other people. No. Hindi lamang po sa loob ng church, maging ang mga tao na nasa labas ng iglesia ay maging ilaw tayo na sanlibutan. So, yun lang po mga kapatid na may meron po tayong natutunan ngayong gabi at tayo po ay mapapasimula na sa ating pagpapanalangin mga kapatid. Aking request mga kapatid na may isama sa pagpapanalangin nila yung pag-iingat at patnubay natin Panginoong Diyos sa bawat isa sa ministry dito sa Cavite at sa kabuuan ng ministry ng Bride of the Lord Jesus Christ mga kapatid. So, syempre, isama niyo rin po sa inyong prayer, inyong balingkod na ginagamit na patuloy na palakasin at patuloy na patnubayan ng ating Panginoong Diyos at ingatan niya at gawin din ang prayer po sa bawat isa mga kapatid na tayo ay lumago hindi lang po sa dami, higit sa lahat sa karunungan, kapahayagan at sa mga buting gawa mga kapatid na may apply natin bilang mga nobel ng ating Panginoong Diyos. So, yun lang po mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Sa gabi ito, tayo po ay magpapasimula na sa pagpapanalangin.